Wow, amazing ang weather dito sa Baguio, no? Yan ang dinadayos dito sa Baguio, ang kanilang klima. So ngayon mga kapak, meron din pala, alam mo kahit saang lugar, meron talagang mali o kaya naman ay, alam mo yon, wala talagang perfecto. Sa kanila, ang ganda ng Baguio, ang ganda ng panahon ng mga kapak. So ang ibig ko sabihin mga kapak, let's go! Talagang amazing talaga dito sa Baguio, no? Yung talagang ang lahat ata na tao ay talagang gusto makarating sa Baguio kasi alam naman natin na ang Baguio ay bukod sa malamig, syempre iba yung dito, yung lugar talaga naman para kang laging fresh kahit hindi ka maligo dahil malamig, hindi ka pagpapawisan. So mga kapak, nagulat lang ako kasi naglakad-lakad ako dyan somewhere, you know, that something by everything or food. Mga kaupak, alam mo ang ganda, no? Kahit hindi ka gumamit ng sasakyan, kahit hindi ka, pero nagulat ako, nahuli ako sa color coding, meron pala coding rito. Ako, laki ng ginayad ko mga kaupak, 500. Pero in fairness hindi nila kinukuha ang ticket. Inaano lang nila, parang, syempre, titikitan ka nila, pero yung ticket na yon babayaran mo doon sa kung saan, sa parang police station yung binayaran ko, no? So kung saan sa'yo sinabi nung traffic enforcer nga nag-ticket sa'yo, doon mo kukunin yung ticket. So ay makalak 500 yung bayad, pero in fairness mabilis yung proseso kasi unlike sa Maynila na within 24 hours or pwede mo makuha o hindi ka pa sure. So dito nahuli ako ng lunch tapos and 3 nakuha ko na kaagad. So ang bilis, 'di ba? Pero I did not expect na dito pala pinapatupad din ang color coding. Siguro dahil maraming umaakyat din sa Baguio. So ngayon ba pa? So okay na, pero sayang yung 500 ko. Ang hirap hanapin, mahirap buhay ngayon, alam mo naman yun. Pero yung okay dahil kumbaga leksyon din sa atin yan. Kaya nga nagulat ako, feeling ko nga inaabangan ng mga, pero hindi naman siguro, pero kasi mula doon sa Marcos Highway mga kaupak, tama nandoon na yung traffic enforcer, nag-aabang na. So in fairness doon kinakausap ko nga siya, baka naman pero hindi pumayag. Shout out sa nanghuli sa akin. So ngayon mga kaupak, nagulat lang ako kasi di ba sa Baguio talaga naman amazing yung lugar, hindi mo kailangan ng aircon, hindi mo kailangan electric fan, pero bawi din pala. Siguro kung ikaw ay sa mindset mo, titira ka ng Baguio, hindi para para hindi mabuhay o kaya rest. Hindi ka pwede magtrabaho dito. Pero kung business, okay siya. Kasi napapansin ko lang mga kaupak, nagtanong ako ay somebody na empleyado rito, ang baba pala ng minimum nila. Ang minimum nila 400. Hindi ko masyado na research, pero ang sabi doon sa informante ko, kasi wala akong net, nandito ako sa labas, mahina yung data ko, 400 pala ang minimum dito. Pero yung bilihin mga kaupak, sad to say, mas mahal pa na, ako sa gilid, mas mahal kasi yung kape rito by, alam mo na, yung somewhere magkakape ka sa ano tawag doon, yung parang sa gilid lang. Kumbaga sa Maynila, sa kantin, mabibili mo siya ang 15, Nagulat ako yung kape dito, mas mahal. So, pero, yung minimum nila, 400 lang. Diba? Hindi siya fair. So, kung ikaw ay magtatrabaho dito, siguro, hindi okay. Kasi, magtatrabaho ka. So, ang laki ng, yung bed spacer dito, mga kaupak, nagtanong ako, 1.5, bed spacer lang. Kumbaga, doon sa bed spacer, isang bed, 2 pa kayo. Kung double deck, 4 kayo. Tapos 1.5, imaginein mo yun. Hindi talaga kaya ng Kaya yung iba dito nga nakausap ko ng mga ordinaryong manggagawa dito sa isang hotel, hindi ko na mentionin. Baka naman
Sabi nila, talagang tiyagaan daw sila. Kasi yung iba daw dito, nangangako lang na tataas yung salary kung sakasakaling nakaupo yung kung sino may yung nanalo sa eleksyon. Pero ngayon mga kaupak, ang problema, pag nakaupo na, nakakalimutan na daw sila. So ngayon mga kaupak, ang tendency, kung ikaw ay manggagawa, mahirap dito sa Baguio. Kung hindi ka taga rito, halimbawa magtatrabaho ka sa Baguio, mahirap kung hindi ka taga rito. Pero kung ikaw ay taga rito, naku, mahirap din kasi mabubuhay ka na. Okay, although walang ka binabayaran ng, hindi mo kailangan ng electric fan kasi malamig or aircon. Actually yung mahirap hindi naman ang aircon. Ang nakakasad lang dito kasi ang bilihin parehas lang ng bilihin sa Maynila, di ba? Parehas lang sila ng bilihin pero yung sweldo mas mura. 400 lang dito. Sa Maynila, sa Maynila 610 kung hindi ako nagkakamali. 610 ang minimum. Dito 400 lang kasi provincial rate. In fairness naman, kumbaga yung kasi yung inaprubahan ng natin ng labor wage board. Pero dapat aralin nila 'yan. Kasi mga kaupak, alam nyo kung kawawa naman dapat sa mga city na bayan dapat pinapantay na sa minimum ng Metro Manila. Kasi mga kaupak, kaya ang tao, napakarami tao sa Metro Manila kasi ang lahat ng tao sa probinsya, kahit city na sila, gusto magtrabaho sa Maynila kasi ang minimum mahal. Pero ang bilihin, parehas lang. Kasi dito, mga kaupak, ang bigas sa Maynila, di ba 55, 56, 57 pataas, parehas lang dito. Walang pinagkaiba. Pero ang sahod, hindi parehas. Ang laki ng diferensya. Ang sahod dito, 400 lang ang minimum. Samantala, sa Maynila, 600 ang minimum. So, hindi siya fair. Di ba? Kung ikaw ay magtatrabaho din sa Maynila, it's not good for you. Pero kung ikaw ay negosyante, okay. Maganda magnegosyo dito kasi marami ang mga turista na hindi taga Baguio na dumadayo dahil sa ganda ng lugar, sa ganda ng klima, especially pag summer, di ba? At saka ang dami magagandang tanawin dito. Kahit maglakad ka dito buong araw, hindi ka papapawisan. Alam niyo mga kapak, sad nga kasi ang jacket ko, apat ko yung hinanda kong jacket, hindi ko nadala, nakalimutan ko. Sa sobrang prepare, hiniwalay ko siya ng lalagyan sa isang malaking bag para hindi masyado magusot. Nako mga kaupak, nakalimutan ko bitbitin. Nandoon na sa tabi ng kama ko. Nung pag-alis ko, naalala ko na nasa highway na ako sa Pampanga, I guess. Nandoon na naalala ko yung jacket ko na iwanan ko. Kaya ganito lang yung suot ko. Mabuti na lang, may dalawa akong long sleeve na ganito na dala. Hindi siya nakasama ko. Nagkataon na isinama ko pa doon, malamang. Pero okay lang naman kasi hindi na masyado malamig ngayon dito. Okay lang yung ganito. Pero kung ikaw ay maglalakad, mga kaupak, hindi ka pagpapawisan dito. So ngayon, kung ikaw ay negosyante, okay. Pero kung hindi ka negosyante at gusto mo magtrabaho sa Baguio dahil gusto mo lang manirahan dito, mga kaupak, hindi siya advisable. Kasi nga, katulad ng sinabi kong paulit-ulit, ang mahal lang bilihin, parehas lang sa Maynila, pero ang mura ng sahod mo. Sa Maynila, 610 ang minimum. Dito, 400. Pero ang bilihin niya, parehas lang. Ang kape, ang special, immediately needs mo, ang pagkain sa mga restaurant, ang pagkain sa karinderya, mas mahal pa dito kumpara sa Maynila. Kaya kung ikaw ay negosyante, okay dito. Kasi ang umiiral dito, provincial rate. Pero mga kabak, alam mo, sa totoo lang, to be honest lang, sa opinion ko lang talaga, dapat ang mga city or malalaking kumpanya, katulad, banggitin ko na, ang halimbawa yung Baguio Country Club, SM, Robinson, kung ano yung mga minor, yung malalaking hotel dito, dapat sila ay ang minimum nila umiiral, katulad ng Metro Manila. Kasi mga kaupak, ang rate nila o ang hotel nila 5 star, mas mahal pa nga kumpara sa Maynila Tapos yung mga empleyado nila, maliliit ang sahod. So ano nangyayari? Hindi siya balance. Kaya ang nangyayari mga kaupak, ang daming mga poor dito, nagtsatsaga lang daw sila dahil dito na sila nakatira sa Baguio. Yung iba,
hindi nila kaya pumunta sa Maynila. Pero alam mo mga kapak, yun ang dahilan kung bakit ang Metro Manila na crowded. Kasi ang mga tao gusto lahat sa Maynila kasi mas mataas ang minimum. O di ba? So ngayon, dapat sa city, katulad ng mga Cebu, yung mga, especially yung mga lalaking kumpanya, dapat pinapairal dyan ang National Capital Region minimum para nagiging fair naman. Hindi yung mga negosyante lang yung kumikita. Dapat yung mga tao na empleyado mo, bigyan mo rin ng halaga o pagmamahal. Alam mo yun, it's something right kindness sa other people. Yung talagang na-appreciate nila yung kumpanya na talagang kailangan hindi lang ikaw ang umaasinso bilang negosyante. Umaasinso rin ang mga manggagawa mo. So ngayon mga kapak, shout out ko pala kay Kidi. Alam mo ko taga rito si Kidi 35 ano. So sa mga kaibigan ko ng mga taga Norte, ng mga vlogger, shout out sa inyo. Si Kidi kasi close sa akin 'yan. Kahit inaano ko yan si Kidi sa sa aking mga vlog, kahit pag nagpe-premiere yan, inaano ko yan si Kidi. Kasi taga rito siya pero ang vlog niya ay tungkol sa ginto. So ako wala akong alam sa ginto. Kaya ako ang vlog ko it's about sa something politics. Pero si Kidi sa tungkol sa pagmimina ng ginto. Ako hindi, sorry, I did not mention right Kidi, pero hindi ko kasi alam yan. Taga rito siya sa Baguio. So wala lang ako time para i-meet ko siya, pero dapat i-meet ko si Kidi, pero yung schedule ko hindi enough. So hanggang sa muli mga kaupak. Shout out Kidi. Hanggang sa muli. Bye.